Pagkalipas ng ilang araw, sinabi sa balita na ang bagong develop na gamot ng Kanzaki Group ay gumawa ng isang makabuluhang kontribusyon sa paggamot ng mga pasyente na may mana shock. Ang bilang ng mga namamatay ay bumaba rin. Gayunpaman, ang mana shock ay nagdudulot pa rin ng maraming problema at sa ngayon ay nasa sitwasyon pa rin sila kung saan kailangan nilang manatiling maingat. Tumatakbo si Natsu ng maagang maaga at nakikinig siya sa balita. Sinabi rin na ang Kanzaki Group ay humihingi ng kooperasyon mula sa mga adventurers upang mamas-produce ang bagong gamot. Ang Moon Magic Stone ang hinahanap bilang pangunahing sangkap para sa nasabing gamot. Habang tumatakbo, nakatanggap si Natsu ng tawag. Sinagot niya ang tawag at agad siyang binati ng tumatawag ng magandang umaga. Ngumiti ng malapad si Natsu at bumati pabalik, lumabas na ito ay ang kanyang kapatid na si Kiyomi. Tinanong ni Kiyomi kung maayos ba ang katawan nito at sumagot siya na pakiramdam niya ay mahusay siya at nagjo-jogging. Tinanong niya si Kiyomi kung nasaan ito at sinabi ni Kiyomi na kasalukuyan siyang nasa pinakamataas na bundok sa mundo. Nasa Himalayan mountain range siya, sa Mount Everest, na may taas na 8,850 meters. Pagkatapos ay ipinaalam ni Kiyomi kay Natsu na pababa na siya mula sa bundok. Manghang-mangha sa kanya si Natsu sa kabilang linya at tinanong ang dahilan kung bakit nagpa siya itong akyatin ang ganoong bundok. Lumabas na natanggap ni Kiyomi ang quest na ito mula sa system at natapos niya na ito ngayon. Nakangiti siya habang natatanggap ang reward at para sa sagot niya sa tanong ng kanyang kapatid, sinabi niya lang na dahil ang bundok ay nararapat na sakupin. Sabi ni Natsu, minsan ay kakaiba siya pero para sa kanya ay ayos lang basta nag-e-enjoy si Kiyomi. Bukod doon, gusto rin niyang pumunta kahit saan niya gusto gamit ang sariling mga paa, ang makagalaw ng ganoon ay tunay na kaligayahan. Buong pagmamalaki niyang sinabi na nagpasya siyang gusto niyang maging isang adventurer gaya ng kanyang kapatid at mangolekta ng mga Moon Magic Stones para sa mga may sakit. Ngumiti lang si Kiyomi dahil masaya siya na posible nang gawin ni Natsu ang kanyang pangarap. Tinanong ni Natsu kung susuportahan ba siya nito, at sumagot siya ng, "Siyempre," at handa siyang tulungan itong maging mas malakas. Pagkatapos ay ipinangako niya sa kanyang kapatid na mag-e-ensayo silang magkasamang umakyat kapag bumalik na siya, pero sumagot si Natsu na wala pa siyang tiwala na umakyat ng mga bundok. Lumipas ang ilan pang araw, dumating si Kiyomi sa Japan Narita Airport. Papalabas na siya ng airport. Napabuntong hininga siya at nagreklamo na matagal ang flight at talagang nakakapagod. Biglang kumulo ang kanyang tiyan at na-realize niyang gutom siya. Naalala niya si Natsu kaya binalak niyang kumain kasama nito. Paglabas niya ng airport, nakakita siya ng isang whiteboard na may nakasulat na pangalan niya. Ang humahawak ay isang babae. Nakita siya ng babae at tinanong kung siya ba si Kiyomi. Sumagot si Kiyomi ng, "Oo," at tinanong ang identity nito at kung paano nito nalaman na nasa airport siya ng araw na iyon. Sinabi ng babae sa kanya na hinihintay siya ng kanyang master. Tinanong ni Kiyomi kung anong mangyayari kung tumanggi siya, pero nakiusap ang babae na huwag. Gusto ng master ko na ipakita ang kanyang pasasalamat sa iyo sa pagdevelop ng paraan ng paggamot sa mana shock, sabi ng babae. Tinanong ni Kiyomi kung anong ibig nitong sabihin, at sumagot ito na alam na ng kanyang master ang lahat. May isang itim na sasakyan sa harap nila at inanyayahan ng babae si Kiyomi na pumasok kung handa siyang makipagkita sa master niya. Ang unang nakita ni Kiyomi sa loob ng kotse ay isang plato ng mga prutas. Tinanong niya ang babae kung pwedeng kainin yun at sinabi ng babae na oo at naway mag-enjoy siya. Siyempre pumasok si Kiyomi at agad na bumalik ang babae sa kanyang boss. Nagsimulang kumain si Kiyomi, pero pagkalipas lang ng ilang minuto, sinabi ng babae na malapit na sila sa destinasyon. Nakakita si Kiyomi ng isang malaking villa. Pumasok ang sasakyan sa gate at pagkababa nila ng kotse, nakakita si Kiyomi ng isang pamilyar na flag. Pagkatapos ay inihatid ng babae si Kiyomi sa kanyang master at pinapasok siya sa hall. Ang master na tinutukoy niya ay isang lalaking may mahabang buhok. Tumayo ito at winelcome si Kiyomi. Bumaba ito at humingi ng paumanhin kay Kiyomi sa sapilitang pagdadala rito sa kanyang villa. Ang lalaking ito ay isang S-Class adventurer, si Kara Hideo, ang leader ng S-Class Guild, Frozen Elite. Nagulat si Kiyomi, pero ito rin ang inaasahan niya. Alam niya na ang guild na ito ay nasa parehong level din ng makapangyarihang Chomelier Rage Guild.
Habang naglalakad si Deo patungo sa kanya, ramdam na niya ang pressure nito at nagtataka siya kung anong kailangan nito mula sa kanya. Bigla na lang tumalon si Deo patungo sa kanya. Nabigla siya pero hindi niya naiwasan ang mga braso ni Deo. Lumabas na niyakap siya nito ng mahigpit habang umiiyak. Naguluhan si Kyumi habang nagpapasalamat sa kanya si Deo at ipinapahayag na siya ang kanyang tagapagligtas. Hinawakan ni Deo ang balikat ni Kyumi at sinabing ang gamot na dinevelop ni Kyumi ang nagligtas sa buhay ng kanyang asawa. Naging emotional na naman siya, sinasabing akala niya ay wala ng pag-asa pero ngayon ay ligtas na ang asawa niya dahil kay Kyumi. Naintindihan ni Kyumi na ang asawa ni Deo ay nagdusa rin sa mana shock, at sinabi niya kay Deo na natutuwa siyang gumaling ang asawa nito. Umiiyak pa rin si Deo, hawak niya ang kanyang phone at ipinakita kay Kyumi ang larawan ng kanyang asawa habang sinasabing iba na ang hitsura ng asawa niya ngayon, tila nahanap na nito ang kanyang kaligayahan. Muli, nagpasalamat si Deo kay Kyumi ng isa pang beses, at sa pagkaalam na talagang tapat siyang masaya, naging emotional din ang kanyang subordinate na babae. Sa totoo lang, nag-alala si Kyumi noong una at hindi niya inasahan na si Deo ay ganoon pala kaiyakin. Gayunpaman, nalilito pa rin siya kung paano nalaman ni Deo na siya talaga ang nakatuklas ng gamot, dahil akala niya ay sumang-ayon si Terara na itagang lihim ang impormasyong ito. Magtatanong na sana siya kay Deo, pero biglang tinapik na naman nito ang kanyang mga balikat at sinabing kahit gaano pa karaming pasasalamat ang ipahayag niya, alam niyang hindi ito magiging sapat. Pero gusto pa rin niyang bigyan siya ng kasing daming reward hanggat maaari. Kung ayos lang sa iyo, bakit hindi sumali sa Frozen Elite? Tanong niya. Nagulat si Kyumi dahil hindi niya inasahan na mangyayari ito. Isang karangalan ito para sa kanya, pero tumanggi siya at ipinaalam kay Deo na nakasali na siya sa ibang guild. Alam ni Deo na si Kyumi ay nasa ilalim ng Chamelia Rage, kaya sinabi niya rito na ang Chamelia Rage ay walang katulad ng mayroon ang kanyang guild. Ayon sa kanya, mayroon silang clue kung paano mararating ang S-Class Dungeon Abyss. Nagulat si Kyumi Aki nang marinig ito. Pagkatapos ay buong tiwalang sinabi ni Deo na ang landas patungo sa dungeon na iyon, na sarado na ng maraming taon, ay malapit na sa wakas na mabuksan. Kaya anong tingin mo? Gusto mo bang sumama sa amin? Tanong niya habang inilalahad ang kanyang kamay. Nakatitig si Kyumi sa kanyang kamay at iniisip niya kung dapat ba siyang sumali kay Deo. Alam na makakatulong sa kanya si Deo para marating ang S-Class Dungeon Abyss. Karaniwan, ang gate na kumukonekta sa S-Class Dungeon Abyss ay sarado kaya imposibleng makapasok sa dungeon. Isa itong hindi pa nagagalugad na lugar kung saan mahirap ang pagsakop. Gayunpaman, hanggat natutupad nila ang isang partikular na kondisyon, ang seal ay mababasag at ang gate ay babukas. Iyon ang narinig ni Kyumi tungkol sa Abyss. Gayunpaman, sinasabi ni Deo na mayroon siyang clue kung paano mararating ang lugar na iyon. Ang mga kamay ni Deo ay nasa likuran niya, nakangiti siya habang sinasabing ang clue na mayroon siya ay tungkol sa kung paano mararating ang core ng Abyss. Sa kabila ng pagiging lugar ng Chamelia Rage na puno ng mga mahuhusay na tao, naniniwala siyang imposible pa rin ito para kay Tekagi Alice. Ipinahayag niya na ang dungeon na Abyss ang pinakamahirap na hindi masakop na dungeon hanggang sa araw na ito, at tiwala siyang ang tanging mga may kakayahang gumawa noon ay ang kanilang Frozen Elite Guild. Ganyang kumpiyansa, anong proof mo? Tanong ni Kyumi Aki. Sinabi ni Deo na ang kanyang proof ay ang S-Class monster na nagtatago sa loob ng Abyss. Mayroon silang impormasyon tungkol sa Machine Dragon na iyon. Nagulat si Kyumi ng isa pang beses dahil totoo ito, at labis siyang curious kung saan nakuha ng team ni Deo ang impormasyong iyon. Huwag mong sabihing alam mo na ang tungkol doon. Sabi ni Deo. Napakislot si Kyumi, iniisip na magiging mahirap kung malalaman ni Deo na alam niya ang tungkol doon. Pagkatapos ay nagsinungaling siya na narinig niya lang iyon sa mga sabi-sabi. Hayaan na natin iyon, pero kahit ikaw ang tagapagligtas ko, hindi ko pa rin masasabi sa iyo ang tungkol dito. Kung sasali ka sa guild namin, sasabihin ko sa iyo ang lahat, sabi ni Deo. Hindi sumagot si Kyumi sa isang sandali. Hindi niya nakakalimutan na ang Machine Dragon kakan ang naging mitya kung bakit siya nag-regress sa nakaraan. Matapos iligtas si Natsu mula sa mana shock, wala na siyang dahilan para makitang muli ang monster na iyon. Bukod doon, may guild na siya kasama si Alice na malaki ang naitulong sa kanya. Umiling siya at humingi ng paumanhin kay Deo.
Hindi makapaniwala si Deo na tumanggi si Kiyomiaki na tanggapin ang kanyang alok. Sinabi ni Deo sa kanya na kung nagpaplano pa rin siyang maging isang adventurer, kalaunan ay mapupunta rin siya sa kanilang landas. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa dragon kundi tungkol sa isang tunay na high-quality dungeon. Ipinangako niyang gagabayan si Kiyomi hanggang sa puntong iyon kapag sumali na ito sa kanila. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang tanggapin ito at sinabing malaki ang utang na loob niya kay Alice. Kahit na umabot siya sa puntong iyon balang araw, gusto niyang gawin ito kasama si Alice kung posible. Ngumiti si Deo at piniling irespeto ang desisyon ni Kiyomiaki. Nag-cross arms siya at sinabing isang panghihinayang na tinanggihan ni Kiyomiaki ang kanyang alok. Hindi na matutulungan, kung ganoon, hanggat kaanib ka sa isang S-Class guild, balang araw ay makakaladkad ka sa clash sa pagitan ng mga guilds para sa monopolyo ng Abyss, sabi ni Deo. Ipinaalam din niya kay Kiyomi na maraming kaganapan sa mundo ng mga adventurers. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang subordinate na dalhin ito sa kanya at iniabot sa kanya ng babae ang isang sobra. Sa loob ay isang sulat at sinabi niyang sangkot din dito si Kiyomiaki kaya gusto niyang basahin niya ito. Binasa ni Kiyomi ang sulat at nagulat siya dahil isa itong plano na sakupin ng Abyss kasama ang 5 party ng mga S-Class adventurers. Ayon kay Deo, ito ay isang quest mula sa gobyerno. Dumating ito ilang araw na ang nakakalipas kaya naniniwala siya na ang Chamalia Rage Guild ay dapat makatanggap din ng parehong sulat. Ang gobyerno ay medyo nagmamadali sa pagkuha ng pagkakataon na sakupin ang Abyss. Iniisip ni Deo na ang mga nasa itaas ay malamang na naghahabol sa mga mamahaling kayamanan mula sa Abyss. Sabi ni Kiyomi, ang mga adventurers ay ganoon din naman. Tumawa si Deo at sinabing maganda ang sagot nito. Kung naiintindihan mo, dapat mo ring ihanda ang sarili mo. Ang dice ay naihagis na. Magdudulot ito ng gulo, pero kami sa Frozen Elite ang unang papasok sa dungeon na iyon. Malaya kang gawin ito sa landas na pinili mo, sabi ni Deo, at sumagot lang si Kiyomi ng syempre. Pagkalipas ng ilang araw, may meeting si Alice kasama ang ilang S-Class guild leaders. Si Ai, ang leader ng Continent Guild, si Mimi Stardale, ang leader ng Stardale Guild, si Fano Ginji, ang leader ng Mindwhipper Guild, kasama nila sina Karahi Deo at Takagi Alice. Sa harap nila ay ang mga miyembro ng gobyerno at ipinaalam ng head sa kanila na tatalakayin nila ang quest na ipinadala nila sa kanila ilang araw na ang nakakalipas. Gusto niyang lumahok sila sa investigasyong ito at i-raid ang S-Class Dungeon Abyss. Mayroon pa ring mga hindi alam tungkol sa Abyss kaya naman hinihiling nila sa kanila na magtulungan para malampasan ang mga kawalang katiyakang ito. Biglang tumawa si Ginji at sinabing nagtataka siya kung ilang tao sa loob ng kwarto ang tunay na susuporta at makikipagtulungan sa isa't isa. Ay nako, medyo bastos ang pagkakabanggit mo niyan, sabi ni Mimi. Sinabihan siya ni Ginji na tingnan ang kaso ng malapitan, para sa kanya, lahat ay nagpapanggap sa kanilang mga ekspresyon pero ang kanilang mga titig ay hindi nagsisinungaling. Para sa kanya, sa halip na magtulungan, mas mabuting magtrabaho para sa sarili nilang reputasyon. Biglang tumayo si Mimi at tinanong siya tungkol sa anong masama sa pagkakaroon ng ambisyon. Gusto naman ng lahat na mapunta sa spotlight, pero ibang usapan na ito ngayon dahil humihingi ng kooperasyon ang gobyerno. Ayaw ko talagang sinisisi ako ng mga matatanda dahil lang bata ako, sabi ni Ai. Sinabi ni Ginji sa kanya na hindi naman siya ganoon kabata. Nagulat siya at nagbago ang kanyang aura sa harap ng lahat. Pagkatapos ay sinabi niya na maraming tao ang nagsasalita ng kalokohan at naisip niya na hinahamon siya ni Ginji. Tinawag niya itong old fart pero ngumiti lang si Ginji at sumagot na sa katotohanan ay gusto niya talagang makipag-usap sa isang babae na mas bata pa kaysa kay Ai. Biglang inihampas ni Alice ang kanyang kamay sa mesa at sinabihan silang itigil ang pagtatalo. Tumingin sa kanya ang tatlong leaders at sinabihan niya silang huwag sayangin ang oras at ituloy ang kanilang diskusyon. Gayunpaman, nina sa kanya si Mimi at sinabihan itong masyadong nagmamagaling. Sinabi rin ni Ginji na hindi naman siya nauuhaw matapos sayangin ang oras niya. Tinawag niya ang babae sa likuran niya at inutusan itong dalhan siya ng isang cup ng tea. Napabuntong hininga si Alice, iniisip na ang relasyon sa pagitan ng mga S-Class Guild ay hindi masyadong maganda. Samantala, ang gobyerno ay nagpapanggap na walang nakikita, bukod doon,
hinihiling sa kanila na sakupin ang abis. Dahil doon, nakakaramdam siya ng masamang pakiramdam.